Okay, I'm back. So, kakapanood ko lang nung YouTube ni Boy at ni Mike Defensor sa YouTube. And lahat ng sinabi doon totoo eh. Though, alam na natin. Kaya lang, coming from these two people na pwede namang hindi nila sabihin yung mga sinabi nila, is nagdadagdag sa mga tama nating hinala. Yung hinala natin parang hindi na nga hinala eh. Para na siyang conclusion dahil madami na tayong pinagbabasihan. Parang mas may alam pa tayo kaya isa kay Deadmang Lacson eh, no? Obvious na obvious sila, hindi nila alam. Kitang-kitang meron silang pinapanigan dahil siguro sa trabaho nila, posisyon nila, or mga natanggap nilang pabor, at marami pang ibang dynamics. Kasi, parang ano yan eh, parang negosyanteng, mahirap hanapin eh, yung negosyanteng honest, na pag honest ka kasing negosyante at saka mataas ang values mo, yung konsensya mo nababother pag sobra kang magpatubo. Kunyari, 500% ang tubo mo doon sa product mo, parang nakokonsensya ka kung honest ka. Diba? So, kaya nga sabi nila, ang madalas yung mayaman ay yung hindi masyadong mataas ang values. Kaya, ang talaga, sabi ko nga pag hinukay mo lahat ng dynamics ng mga mayayaman, madami sa kanila talagang hindi maganda ang mga, yung parang hindi galing kay God yung yaman. Kasi meron galing kay God eh. Yung talagang, nakakita na ako eh, kasi kapitbahay namin nung bata pa kami. Labandera lang yung nanay nila. Tapos yung isa sa mga anak pumunta ng States, kinuha yung mga kapatid. Tapos ano sila eh, pamilyang, parang mga scholar yung mga magkakapatid. Wala silang ama. Hanggang ngayon, yung isa sa apo is doktora sa Amerika eh. Yun, makikita mo yun, galing yun sa ano eh, sa good values, at saka may spirituality yung pamilyang yun. Kilala ko sila. So, meron akong mga mentors na hindi ako mini-mentor, pero ginawa akong mentor sa buhay ko by their example. Madami ako noon. Kung mahilig ako magbasa ng mga taong naging successful from good values, spirituality, belief in Jesus, lahat yon, pati saints, doon nanggagaling yung fulfillment ng buhay ko eh. That there are things na yung mga desisyon ko hindi maintindihan ng ibang tao. Pero ako, katwiran ko, sumusunod ako kung ano yung gusto ni God. Though hindi completely when I was young. Pero right now, sa edad ko ngayon, is talagang napatunayan ko, walang ibang ano eh. Kasi sisingiling ka, meron talagang justice na, kung tawagin ko yan eh, it's in the air. Talagang nakatingin si God sa bawat isa sa atin, na parang tayo lang yung nag-exist. Ganun katitig. Alam mo yun? Di lalo na kung follower ka pa ni Christ. Kasi ang mangyayari is talagang nagtatrabaho yung Trinity sa buhay mo. Savior mo si Christ, teacher mo si Holy Spirit na nasa iyo, nasa iyo. At wala kang fallen nature. So pag nagkasala ka, sobrang bothered na bothered ka. Isang pagsisinungaling, hindi ka na makatulog. Ganun ganun ang pakiramdam ng hindi na fallen ng nature. Pero kung fallen ng nature mo, parang lagi ka nagja-justify na, iba nga dyan, mas masama nagawa kaysa sa akin. Ako, ito lang. Fallen nature yon. Kasi ang konsyensya
ng anak ng Diyos nanggagaling sa spirit at yung spirit may intuition. Meron siyang intuition, meron siyang isang isang parte na wala sa ibang tao, which is besides yung conscious niya pinapatakbo ng spirit niya, nung Holy Spirit. Meron siyang aspetong kinakausap siya ng Diyos at naririnig niya sa loob. Yung iba hindi na kinakausap eh. Pero nakatingin ng Diyos sa kanila at nag-aantay. Nag-aantay, nagbibigay ng opportunity para mag-repent sila. The Lord never stop. He never sleeps. Kaya nga, ang pupunta ng heaven is yung responsive eh. Yung nagre-react, yung nagre-response, yung sumasagot, yung tipong, kunyari, akala nila wala nang pag-asa ang buhay, tapos biglang yung isa sa mga anak mo, yung pala ang magbibigay sa iyo ng security. So bigla silang magpapasalamat sa Diyos, tapos alam mo yun, hahanapin nila yung kingdom of God. Maraming way si God. Maraming way. Meron siyang way wherein hahayaan niyang mahirapan ka as consequence ng mga mali mong desisyon at mali mong mga nagawa. Pero that will lead you to grace. Yung grace, yung power ni God yun, yung goodness ni God yun. Life of miracles ang ibibigay sa'yo pagka meron ka ng grace. At meron nun ang totoong anak ng Diyos. So, what is my point with this talk? Una, yung sitwasyon sa Pilipinas, hindi yun forever. Hindi. Oo, mahirap yung sitwasyon right now there. Pero, ang bukas nasa kamay ng Diyos eh. We need to trust God that He is working. Kaya, mali yung pananaw na, wag na mag-celebrate ng Christmas. Total, parang parang hindi pinanganak ang Diyos sa sitwasyon natin. Tanda ko yon. I think I was 14 years old, second year high school. Isa yun sa, I think yun yung pinaka Christmas na deprived kami. Kasi we were raised by our parents na hindi nangihingi sa mga ninang at ninong. Hindi namin ginagawa yon. Ayaw ng nanay ko yon kasi katwiran ng nanay ko, kung gusto kang bigyan ng ninong at ninang mo, hindi mo kinakailangan mag-initiate. Dapat hindi kayo ang turo niya sa amin is, kung gusto kang bigyan, bibigyan ka. Gagawa niya ng paraan na matanggap mo. Pero kung hindi, maraming dahilan. Kasi, ang mga tao, lalo na sa Pilipinas, very complicated yung sitwasyon nila eh. Na kung pwedeng hindi ka na magbibigay sa mga inaanak mo at magbibigay ka na lang ng advice. Kasi ang talagang, alam mo ba, ang talagang ninang at ninong, kaya nga tinawag silang godparents, dapat binibigay nila yung gospel dun sa inaanak eh. Kaso mas gusto nung inaanak yung pera kaysa good advice. Sakit eh, no? Kaya nga, ang plano ko, ang ibibigay ko sa mga inaanak ko ay Bible or New Testament. Kasi, yun ang kailangan mo kasi yun, pag natutunan mo yung salita ng Diyos hanggang sa matapos, hanggang sa next life yun eh. Yung consequence nun hanggang doon eh. So, kaya lang nga, dahil yung kultura natin is gusto natin ng Pasko maraming handa, which is not bad. Pero kung talagang wala talaga, broke tayo right now, eh magkaaminan tayo. Kailangan namang mangutang pa tayo para lang maganda. Diba? Hindi naman maganda yun. Mas maganda siguro, we fall on our knees and then we pray to God na bigyan tayo ng better future.
Kasi naalala ko yun 14 years old ako, ang handa namin ay nilagang saging. Na hindi hinog hindi hinog, hilaw na saging at tundan. Kaya mapakla-pakla pa siya. Buti na lang. Kaya nga, naging generous ako kasi doon ko nakita yung consequence or yung nagagawa ng generosity. Yung isang kapitbahay namin na napaka-generous, isang bandihado ba naman ang pinadala sa amin na pansit na masarap Hindi siya basta pansit, talagang sinarapan niya or siguro to sobrang gutom ko na sumarap masyado yung pansit kumpara mo doon sa nilagang hilaw na tunda na saging. Kaya doon naisip ko, see, she has changed our Christmas kasi dahil sa bandihadong pansit na yon is nagpasaya yon ng isang teenager. Ako, napakasaya ko nung sabi ko sa sarili ko, pag ako rin nagkapera, mamimigay ako. Magluluto ako ng madami at pamimigay ko sa mga kapitbahay ko. Ganun ang gagawin ko sa Pasko. Kaso nasa Canada, lola nyo. Pero ginagawa ko yon. Tuwing meron chance to give, I give. At talagang totoo yung Bible. You will really receive a lot pag yung intention mo ay gusto mo lang magpasaya. So let's trust and obey the Lord and really believe that pain and suffering is only temporary, and it should teach us a lesson not to give up hope but to trust in God, because the future can easily change kung meron kang faith kay God. So, God bless you, brothers and sisters. Believe in God and obey Him. Maganda ang Pasko sa future. Bye now.